Sa gawa ng aerial survey ang PHIVOLCS at Civil Defense sa Bulkang Kanlaon matapos ang pagputok nito noong Lunes. Kumustahin natin ang sitwasyon doon. Magbabalita live si Gio Robles. Gio, nasaan ka at kumusta dyan sa lokasyon mo? Cheryl, yung kinatatayuan ko ngayon, ito yung Bago City dito sa Negros Occidental. Isa ito sa mga lungsod at bayan sa Negros na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Nagdulot ng ashfall sa lungsod, yung ibunugan niyang usok. Pero sa ngayon, Cheryl, sa pag-ikot-ikot natin in this particular city, wala nang masyadong abo, pero may paunti-unti na lang tayong nakikita lalo na sa mga kalsada. At kailangan nga magsuot ng face mask. Kinaabisuhan yung mga residente dito na magsuot pa rin ng face mask dahil nga paminsan-minsan may naaamoy tayong masangsang. Nadulot yon ng asupre mula sa Kanlaon volcano. Cheryl, sa lungsod na ito, pinauwi na kahapon yung halos 2,000 residente matapos nga inilikas noong Lunes. Pero paliwanag naman ng LGU, Cheryl, pinauwi sila dahil hindi naman sila talaga sakop ng 6-kilometer danger zone. Linikas lang yung mga residente dahil nga sa banta ng ashfall. Pero sa ngayon, Cheryl, okay yung sitwasyon dito sa Bago pero hindi daw nagpapakampante ang LGU. Sakali nga ay tumaas pa itong aktibidad ng Kanlaon volcano. Cheryl. Ipinagbabawal na raw yung Christmas gathering malapit sa bulkan. Anong mga lugar to? Cheryl, lalong-lalo yan sa Kanlaon City no, naglabas ng executive order ang LGU na bawal nga muna yung mga private gatherings o pagtitipon, lalo na yung Christmas party. Although we know, Cheryl, napapalapit na yung Pasko and bahagi na ng kultura nating mga Pilipino na magdiwa nga ng mga Christmas party, family reunion o kung anong mga pagtitipon in this time of the holidays. Pero sa ngayon nga, Cheryl, sabi ng LGU, ay konting tiis lang muna at itindihin dahil nga mataas pa rin nga yung ipinapakitang aktibidad ng bulkan at hindi nga masabi kahit na mga eksperto kung kailan nga yung ulit na pagsabog nito o kung ibababa na ba yung alert level niya from 3 to 2. Cheryl. Ano pa ang pangangailangan ng mga residente dyan? Yung pinakauna or pinaka-priority pa rin, Cheryl, every time na may mga evacuees tayo, kahit sa anumang lugar dito sa bansa, Cheryl, mapabagyo man o katulad nitong pag-alburuto nitong Kanlaon volcano. Number one, nutrition at kalusugan ng mga evacuees, pagkain, malinis na inuming tubig, gamot, just in case lang, Cheryl, kasi syempre sa mga evacuation center, magkakahalo na yan lahat. At hygiene kits na rin, Cheryl, para sa mga evacuees, lalo na sa La Castellana City na nawagan na ng tulong ang LGU para nga ay makapag-provide pa sila ng mas maayos or sapat sa mga inilikas nilang mga residente. Sa kabuuan, Cheryl, dito sa Negros Occidental, higit sa 11,000 yung mga inilikas dito sa probinsya na ito, Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo riyan, Gio Robles.